mag-asawa na lang kayo ng Canadian. What? Para mas mabilis kayong maging permanent resident dito sa Canada. Pinoy ako! Kamusta mga kababayan? Salamat sa Diyos. At meron na naman po tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kita namang muli at ang dalangin ko pong parati sa Diyos. Sana kayo ay laging nasa mabuting kalagayan at magbasa po muna tayo ng ilan sa mga comments ng ating mga solid subscribers. Kasi dito po ako madalas kumukuha ng mga susunod nating pag-uusapan. At yung mga comments na babasahin ko po sa inyo ngayon is from our video yesterday na ang title is New Canada Strict Rules to Cancel or Refuse Temporary Foreign Workers, International Students, and mga visitors. So kung di nyo pa po napanood ang video yan, na ito po yung thumbnail at ilalagay ko rin po yung link dito sa taas na ito para ma-check nyo po yan. So basahin na po natin yung ilan sa mga comments ng ating mga subscribers. At pinin ko po ito. Sabi po ni at The Barker Studio, grabe na sir, mag 3 years na ako this coming March at salamat at naka-PR ako agad. 1 year and 6 months, 18 days. Aba, talagang sakto yung kanyang pagbibilang. Salamat sir dahil isa kayo ang ginamit ng Lord para maka-Canada. Salamat din sa iyo, The Barker Studio, sa iyong patuloy na panunood ng aking mga videos. Next, kay MJ2765. 2022 naman siya. Nang nasa Taiwan pa daw siya. Nanonood na siya dati at nagtatanong paano mag-apply papunta sa Canada. And then 2023, nakarating din ako sa Canada. Madami din ako natutunan sa inyo, sir. Okay, God bless sa iyo. And lastly po kay Extraordinary Faith 5767. Thank you po sir sa walang sawang pag-share. God bless you more and more blessings to come. So more blessings to come din po sa lahat ng ating mga solid subscribers at mga viewers. So dun po sa mga bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe para kayo po ay ma-inform ng mga videos about Canada immigration, buhay natin dito sa Canada, tips at mga opportunities doon sa naghahanap ng mga trabaho dito sa Canada. At eto nga, yung isa sa madalas na mga nababasa kong comment sa aking mga videos. Alam ko po, yung iba, kung minsan, ay ginagawa nilang biro ito. Pero, mapabiro man yan, or seryoso kayo, kasi yung biro po is, ang sabi nila, that is half meant eh. And, which is also the reality here in Canada. Totoo din naman po, na nangyayari yan, mag-uusapan lang po tayong real talk mga kababayan. Sa totohanan lang. Kasi may mga alam po ako na ganito din po ang ginawa. Katulad na lang po nung ikinoment ng isa nating viewer. At hindi ko na po ilalagay yung pangalan niya. Pero ang sabi niya ay ito. Mag-asawa na lang kayo ng Canadian. What? Para mas mabilis kayong maging permanent resident dito sa Canada. Yun po mga kababayan. Which is a very wrong advice. Mali po yan mga kababayan. Sa kahit anong siguro sentido ko tingnan, ay hindi po nararapat na advice natin, sabihan natin yung ating mga kababayan na para kayo ay maging permanent resident dito sa Canada, ay maghanap na lang kayo ng mapapangasawa. Alam niyo po, mga kababayan, pagka kayo ay nahuli ng tinatawag na marriage fraud, kasi fraud po yan eh. Immigration fraud po yan. Kung hindi naman talaga totoo na meron ka nararamdaman sa isang tao at papakasalan mo siya para lang with the intention for you to become a permanent resident here in Canada, ay mali po yan, mga kababayan. And it is, by law, here in Canada, a criminal offense. Yan po Huwag niyo pong sabihin na hindi ko kayo pinaalalahanan tungkol dito
So, sa kung sino man ang magsasabi sa inyo at mag-a-advise sa inyo ng ganito, ay huwag niyo pong susundin. Kasi mali po yan mga kababayan. Kaya yan nga yung pag-uusapan natin for today, yung immigration marriage fraud. Ano ba yung immigration marriage fraud? Some people think marriage to a Canadian citizen will be their ticket to Canada. Think carefully before marrying someone and sponsoring them to come to Canada, especially if you've just met. They wanted to get married quickly. They've been married or in a common law relationship many times before. They haven't shared very much information about their background or family. Marriage fraud po yan at maaari nyo pong i-report kung sakali na meron kayong nalalaman na ganitong klaseng sitwasyon. Nandito po mga kababayan Ito po, i-click nyo lang po ito, how to report marriage fraud. I-click po natin para makita nyo mga kababayan. At bago po tayo magpatuloy sa ating pinag-uusapan for today, napaka-important po, lalo na doon sa mga kababayan nating hardworking na mga nagtatrabaho. Huwag nyo pong pababayaan ang inyong kalusugan. You have to have enough sleep, proper diet, exercise, and premium vitamins. Mag-take po tayo ng vitamins. Tulad na lang po nitong USANA. Kasi ito pong USANA ay may intelligence technology. Unique formulation method engineered by USANA scientists to develop products that deliver key nutrients to your cells, activating targeted health benefits and supporting your body's ability to respond and adapt to modern day stress and normal healthy aging. So, wag pong kalimutan na mag-take po kayo ng vitamins at pangalagaan ang ating kalusugan. So, pagpatuloy po natin yung ating pinag-uusapan. So, paano po kayo magre-report mga kababayan? I-click nyo lang po itong how to report marriage fraud. At makikita nyo po itong reporting fraud if you are in Canada. So, you think someone has committed immigration fraud, i-click nyo po yan. At makikita nyo po dito, contact us to report suspicious activity at the border, a marriage of convenience. Yan po yung marriage fraud. A person who has given false information on an immigration application and a person wanted on an immigration warrant. You should, i-highlight natin, call the Canada Border Services Agency, CBSA, Board Watch toll-free line at 1-888-502-9060, which is available Monday to Friday, 9 a.m. to 9 p.m. Or report an immigration fraud online using the CBSA secure web form. Pwede nyo pong i-click itong secure web form na ito. Click po natin. At ito, pag na-click nyo po yan, makikita nyo po dito, please indicate the time frame in which the infraction will occur. So, kiklik nyo lang po yan mga kababayan. Meron po yung options. Pwede nyo pong i-click already occurred kung nangyari na po yung immigration fraud. So, for example, nangyari na po, i-click po natin yan. And then, violation. Suspected violation, i-click po natin. At meron po mga option dito, immigration violations. So, pwede nyo po siyang i-click as other. At do you want to add additional violation? Yes or no? And then please indicate whether it pertains to an individual or to a commercial entity. So, i-click nyo lang po yan. May mga option po yan. At pwede po kayo mag-add ng files dito for supplementary information and so on and so forth bago nyo po i-submit mga kababayan. So, ganun lang po kasimpleng mag-report. Relationships of convenience. In some cases, sponsors and foreign applicants enter a relationship of convenience. This is a marriage or a common law or conjugal relationship, the sole purpose of which is to let the sponsored spouse or partner immigrate to Canada. Our officers are trained. Tatandaan niyo po yan Trained po yung mga officers to recognize genuine immigration applications. They know how to detect false marriages and false common law or conjugal relationships. They have many ways to spot marriage fraud, including document checks, visits to people's homes,
and interviews with both sponsors and applicants. Canadian citizens or permanent residents who are in a relationship of convenience for immigration reasons may be charged with a crime. At yan po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, that this is a criminal offense. Kaya wag nyo na pong tangkain or balakin pa na gawin yung ganitong klaseng fraudulent activity. At kung kayo po ay may nalalaman na ganito po yung kanilang plano, you know what to do mga kababayan. Abisuhan nyo po muna. Sabihan nyo na ito pong ganitong klaseng activity is a criminal offense. So, hanggang dyan lang po muna for today mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, opportunities, buhay natin dito sa Canada to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.